Isipin mo to, nasa backstage ka. Rinig na rinig mo yung sigaw ng libu-libong tao sa labas na pilit isinisigaw yung pangalan mo. Nakakakaba eh. Sobra. Tapos naka-full costume ka, kumikinang, parang literal na pop goddess katingnan. Pero sa likod ng kurtina, actively kang inaatake ng matinding panic attack. Grabe! Umiiyak ka, nanginginig, habang may medic na nagche-check ng oxygen levels mo. Tapos, alam mo yun, in less than 5 minutes, cue na. Aakyat ka sa stage, ngingiti ng napakalaki, at babanatan mo yung pinakamahirap na high notes at choreography nang walang mintis. Parang, paano nangyayari yun? Oo nga eh. Paano nakakaya ng utak at katawan na i-compartmentalize yung ganong klaseng pressure, di ba? Exactly. Kasi, Yan yung madalas nating hindi nakikita. We just see the final product. Nakikita natin yung viral dance steps sa TikTok, yung billboard sa EDSA. Kaya ang daling i-dismiss na, sumikat lang yan dahil sa algorithm o dahil maganda sila. totoo. Nai-invalidate yung hard work. Oo, we rarely talk about the psychological toll at saka yung intense parang almost militant mechanics behind manufacturing a pop phenomenon. At yan mismo ang bubungad sa atin ngayon. Kasi para sa iyo na nakikinig, the mission of this deep dive into the docuseries Binny Chapter 1, Born to Win, is to dissect exactly that. Hindi tayo magfo-focus sa kung gaano sila ka-viral ngayon eh. Right, doon tayo sa proseso. Yes, ang pag-uusapan natin ay yung totoong grit. Yung madugo at magulong proseso kung paano na-transform ang 8 ordinaryong teenagers into the nation's girl group. Okay, himayin natin to. Game. At kailangan nating simulan yan dun sa pinakaugat ng lahat. Bali, the 2018 Star Hunt auditions. Ang tagal na rin pala niyan, no? Oo, 2018 pa. Kasi ang goal ng management noon was clear but extremely ambitious. Gusto nilang bumuo ng isang P-pop group na kayang makipagsabayan sa international standard. Parang level ng BTS o Blackpink. Wow, ang bagat ng expectation agad. Sobra. Kaya out of hundreds of hopefuls, sinabak nila yung mga napili sa isang brutal na elimination process hanggang sa matira yung final 8. Tapos, ang age bracket na hinahanap nila was 14 to 16 years old. Pag-usapan natin yon. Sige? Kasi as someone na nagbabasa ng mga behind-the-scenes mechanics ng industriya, napaisip talaga ako, bakit ganyang edad? Parang mga high school freshmen pa lang yan eh. Hindi ba bata masyado yung 14 para isabak mo sa environment na nagdedemand ng absolute perfection? Valid question yan. Di ba? Paano hindi nawasak yung mental health nila on day 1? It sounds harsh talaga, pero the age requirement is deeply tied to neuroplasticity and habit formation. Wait, ano yung neuroplasticity in this context? Parang ganito, kapag nag-train ka ng isang vocal athlete, and let's be clear, athletes talaga sila sa lagay na to, you need to catch them before their vocal and physical habits calcify, tumigas kumbaga. Okay. Bago sila masanay sa maling technique. Exactly. Sa K-pop methodology, which heavily influenced their Korean coaches, the goal is to break down the individual ego to build a unified machine. Kung nasa 20s na sila pumasok, May sarili na silang style. oo, may sarili na silang style ng pagkanta at pagsasayaw na mahirap nang tanggalin. At 14, pliable pa sila. They're young enough to absorb a completely new physiological system. Kaya pala pumasok yung sinasabi nilang 20:1 ratio sa physical training. Oh, yung sa core workouts nila? Grabe yung rutina na basa ko sa sources natin. 9:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi ang training, every single day. Tapos meron silang pinapagawa na 20 na physical exercises, parang crunches or jumping jacks, tapos isang kanta. Parang military bootcamp pero nakasuot ka ng dancing shoes. The mechanism behind that 20:1 ratio is actually fascinating. Hindi lang ito para maging payat or physically fit sila. It's about cardiovascular capacity and diaphragmatic control. Diaphragmatic control.
para sa paghinga. Correct. Kasi kapag nasa stage ka, you are jumping, dropping to the floor, and spinning, tapos kailangan mo pa rin i-hold yung steady note. Ang hirap nun ah. Subukan mo nga kumanta habang nagja-jumping jack. 'Di ba? Kung hindi sana yung katawan mo, the bouncing of your body will break the column of air from your lungs. Kaya magiging shaky or flat yung boses mo. Kaya pala, palaging hinihingal yung mga hindi trained. Oo. So, by forcing them to do intense core workouts while singing, the Korean coaches were literally training their diaphragms to act like internal shock absorbers. Shock absorbers, ang galing ng term na yun. It's physical conditioning on an insane level. Kasi bawat evaluation daw may umiiyak kasi unti-unti silang binabaklas at binubuo ulit. Sabi nga ng isa sa kanila sa documentaries, araw-araw may breakdown. Hindi maiwasan yun sa ganung pressure. Pero nagbunga eh. They survived the boot camp, they became this highly calibrated, perfectly synchronized weapon ready to take over the stage. Pero, ito yung nakakabaliw. Ano yon? Pagkatapos nilang magpakahirap at maging handa, physically and technically, tinanggalan naman sila ng stage. Oo. Pumasok yung 2020. The global pandemic locked everyone indoors. But for Beanie, the lockdown had a devastating extra layer. Dito na magiging sobrang interesante yung kwento nila. Kasi hindi lang COVID yung kalaban nila eh. Nawalan ng prangkisa yung parent company nila, ang ABS-CBN. We're talking about an existential crisis where 57,000 employees lost their jobs. Imagine being in their shoes. Para sa iyo na nakikinig, nakakulong kayong 8 babae sa isang bahay. Wala kayong makitang pamilya, tapos naririnig nyo sa balita na nagsasara na yung mismong kumpanyang magla-launch sana sa inyo. Ang lala ng anxiety niyan. The psychological pressure cooker there is insane. Nasa sources natin na some of them fell into depression, yung iba na-addict na lang sa video games out of pure escapism. Just to cope with the anxiety na, sayang nga yung taon na binigay ko rito at itutuloy pa ba kami? At yung ganyang klase ng isolation, dyan usually nag-i-implode yung mga groups. The stress makes people turn on each other, nag-aaway-away. Lalo na kung 8 teenagers kayo sa isang bahay. Oo. Pero the turning point here was how they utilized whatever tools they had left. Since bawal lumabas and wala namang budget for high-end TV promotions, they pivoted to live streaming. Dito pumasok yung Kumu. Kumu app? Yes, it wasn't a masterstroke of marketing genius initially, ha? It was a pure survival tactic to stay relevant and hindi makalimutan ng mga tao. Actually, yung Kumu era is where I think the real magic happened. Gumawa ko ng sarili kong analogy para rito. Sige na, let's hear it. Sa idol industry, usually we build these pop stars behind a glass wall. Perfect mannequins sila, di ba? Bawal magkamali, bawal makita yung dungis. Pero what the pandemic and the ABS-CBN shutdown did was shatter that glass. Napilitan silang mag-stream ng nakapijamas, walang makeup, nagkukulitan nag-aasaran sa pagkain. That shattered glass metaphor hits the nail on the head. Kasi yung pre-pandemic idol marketing was entirely built on aspiration. Fans looking up to untouchable stars. Parang mga diyosa. Oo, untouchable. Pero the Kumu streams completely flipped the script to relatability. Nakikita ng fans na, wow, umiiyak din pala sila, nagiging makalat sa kwarto, at nag-aagawan sa snacks. It built a deeply intimate parasocial relationship. They weren't just idols to the fans, they felt like the fans' actual friends. Yung authentic connection talaga yung nabuo. At dun din pumasok yung pinakamabigat na test ng sisterhood nila. Kasi sa kalagitnaan ng pandemic lockdown, namatay ang nanay ni Sheena. Ang bigat niyan. I can't even fathom the grief. Malayo ka sa pamilya mo, nakakulong ka, and then you get that news. Paano ka magpo-process nun? Grief in isolation is unimaginably heavy, and this is where the professional mask completely fell off, and genuine family dynamics took over. Hindi lang nila co-workers ang isa't isa dito eh. Naging pamilya na. They became each other's emotional anchors. Sinuportahan nila si Sheena, inalalayan nila sa pagluluksa,
That shared trauma, surviving the fear of their careers ending, the isolation, and literal profound loss, fused them together in a way na no amount of Korean vocal training ever could. Totoo, walang vocal drills ang mga kabuo ng ganong klaseng bond. So, by the time the world started opening up again, matibay na yung samahan nila. Ang problema na lang na yun, ano yung kakantahin nila? The music identity. Dito pumasok yung musical evolution na aaminin ko medyo nakamot ako ng ulo habang binabasa ko yung mga notes natin for this deep dive. Bakit? Before their official debut, may experimental phase sila. Siyam na buwan nilang inaral at kinanta yung pre-debut track na The Coconut Nut. Siyam na buwan para sa isang novelty song? Paki-explain nga to sa akin. Why not give them a fierce pop track right away? Hindi ba pagsasayang ng oras yun? I get your point. On the surface, it does look like a massive waste of time, siyam na buwan eh. But if you look at the mechanics of choral blending and group identity, it is a stroke of technical brilliance. Paano naging brilliant yung pagkanta ng Coconut Nut? Kasi ganito, when you get 8 highly talented teenagers who passed a rigorous audition, chances are they all have diva tendencies. May sarili silang vibrato, may gusto silang gawing vocal riffs para mag-stand out. Kasi nga galing silang mga singing contests, gusto nilang bumirit. Exactly the problem. A cohesive girl group cannot sound like 8 soloists fighting for the microphone. They need to sound like a single, unified organism. I see where this is going. The Coconut Nut is an intricate, a cappella-heavy song with complex harmonies, but absolutely zero emotional diva baggage. Wala kang mabibili doon eh. Oo nga naman, hindi ka pwedeng magmala Whitney Houston sa The Coconut Nut. Diba? So, you can't oversing it. It forces every single member to drop their ego, actively listen to the person next to them, and match their pitch and volume perfectly. It wasn't just a song, it was a 9-month synchronization drill. That is mind-blowing. Grabe. Parang nagka-calibrate ka ng 8 makina para maging iisang sports car. Ginamit nila yung novelty song para i-strip away yung mga bad habits. Yes. Nilinis nila yung palet. Kaya pala nung nag-transition na sila from their fierce Born to Win debut into the highly infectious bubblegum pop era nila ng 2023 and 2024, ang linis nilang pakinggan. Effortless pakinggan, di ba? Oo, yung mga kanta nilang nag-viral na naririnig mo sa bawat kanto ngayon at ginagawa ng sangkatutak na dance covers, it sounds so effortless kasi they spent almost a year just learning how to breathe and harmonize at the exact same time. The effortless sound is always the result of the most agonizing effort. I love that quote. Yung bubblegum pop success na yan, it wasn't an accident. They found their sweet spot because they had the ironclad technical foundation to execute complex, fast-paced, upbeat songs while making it look like they were just having fun at a slumber party. Which brings us to the ultimate test of all this preparation, parang graduation nila, the Beanie Verse concert. Oh yes, the first solo concert. Tumagal ng 3 araw. Sold-out event, wala nang atrasan to. It's no longer just a Kumu live stream or a mall show. Sila na ang bumubuhat sa title na Nation's Girl Group. At dito natin babalikan yung sinabi ko sa pinakaumpisa ng deep dive natin. Ang nangyayari on stage, kabaliktaran ng nangyayari backstage. The physical and psychological toll of a 3-day concert is brutal. Kahit sa seasoned veterans, mahirap yan. Nakita natin sa docu-series kung gaano sila ka-vulnerable sa likod ng stage. Oo, na-document yun eh. Si Maloy, the powerhouse vocalist natin, literal na nawalan ng boses backstage, parang paos na paos. Medical staff were constantly checking her blood pressure and oxygen levels, but she still pushed herself to go out there and deliver for the fans. Grabe yung dedication. Tapos nariyan din si Aya. Sa mga clips mula sa source natin, nagkaroon siya ng severe panic attack. Ang sabi niya, pakiramdam niya sobrang naked and vulnerable siya.
Sobrang overwhelming kasi nung bigla ang kasikatan. Yun ang interpretation ko rito eh. The sudden explosion of fame strips away your anonymity. Parang every micro-expression mo, every tweet, every galaw mo on stage, hinihimay ng milyong-milyong tao. The sheer weight of those expectations crashed down on her body backstage. It's terrifying, that juxtaposition of hyper-visibility on stage and the deep, crushing pressure off stage is the reality of being an idol. But what's truly remarkable is how the group handled Aya's panic attack. Paano nila ginawa? Walang sumigaw sa kanya ng, "Uy, tumigil ka sa pagiyak, showtime na." They didn't invalidate her feelings or force her to snap out of it. Nahiyaan lang nila. The management offered professional help, tapos her mom was there, and the entire group just surrounded her and let her process the breakdown. They held space for her. I really want to highlight Joanna's role here as the leader. Kasi sa ganitong moments, someone needs to hold the ceiling up so the others don't get crushed, di ba? Sabi sa sources, siya yung tumayong mother figure ng grupo. Definitely. Si Joanna yung glue. Kapag nagkakagulo na backstage, kapag may hinihingal na at may umiiyak na sa kaba, Joanna absorbs that shock. Paano niya nakakaya yon? Kasi leadership in a pop group is rarely about being the most talented dancer or the loudest singer. It's about emotional regulation for the collective. Emotional regulation. Yes. Joanna provided the psychological safety net. Pag alam ng miyembro na may sasalo sa kanila if they fall apart backstage, they can perform fearlessly on stage. The traditional view is that vulnerability is a liability, especially sa showbiz. Bawal makitang mahina ka. Dapat palaging perfect. Exactly. But for Beanie, allowing themselves to completely fall apart in the arms of their sisters backstage is exactly what gave them the invincibility they needed under the spotlight. The vulnerability fueled the invincibility. Grabe yun. Pag tinitingnan mo yung buong journey nila, mula sa pagiging mga 14-year-olds na pinapaiyak ng mga strict Korean coaches, tapos yung pag-survive nila sa pandemic lockdown sa pamamagitan ng Kumu while grieving the loss of a parent, yung 9 na buwang pag-aaral ng The Coconut Nut para lang maging in sync, hanggang sa pagngiti sa stage habang inaatake ng panic attack backstage. It's a massive journey in such a short time. It is. This is the anatomical breakdown of grit. Hindi sila naging nation's girl group dahil lang sa maganda nilang kanta o dahil nag-viral sila sa TikTok. Naging icon sila dahil tumanggi silang sumuko noong nawala lahat ng rason para magpatuloy. If we pull back and look at the bigger picture, their story is a masterclass in resilience. It forces us to redefine what a manufactured pop group is. How so? Yes, the training system was manufactured. The marketing was deliberate. But the sisterhood, the mental fortitude, the sheer willpower to survive an industry shutdown, that was 100% authentic human grit. I couldn't have said it better. Bago natin tapusin ang deep dive natin today, gusto kong balikan yung sarili nating buhay based sa kwento nila. That's a great point to leave on. Kasi para sa iyo na nakikinig ngayon, nakita natin kung paano ginamit ng Beanie yung mga moments ng absolute failure and vulnerability para mas patibayin yung pundasyon nila. When the literal stage was pulled out from under them, they built their own space. Naghanap sila ng paraan? Oo. So, in your own life, kapag nasa kalagitnaan ka ng sarili mong training camp, kapag pakiramdam mo sarado na lahat ng pinto and the pressure is unbearable, how are you using your own vulnerabilities to forge your grit? Paano mo imo-mold yung mga breakdowns mo backstage to create your own bubblegum pop success? The next time na makarinig ka ng kanta nila, maalala mo yung dugo, pawis at luha na nasa likod ng bawat nota. Keep pushing, keep finding your rhythm, at hanggang sa susunod nating usapan. Kapag nanonood ka ng mga paborito mong artista o performer sa entablado, lalo na yung mga nagko-concert sa malalaking arena, siguro nakikita mo silang parang mga perpektong nilalang, di ba? Oo, parang mga Diyos at Diyosa sa stage. Eksakto. Nakakasilaw yung mga ilaw. Ang ganda ng mga damit, sabay-sabay ang galaw. Parang ang dali-dali lang ng ginagawa nila.
Parang mga robot na nakaprograma para laging nangangiti tapos walang pagod. Kasi nagbayad ka ng ticket kaya inaasahan mo talaga yung walang mintis na palabas. Totoo yan. Pero sanay na kasi tayo sa ganyang imahe ng perfeksyon at madaling makalimutan na sa likod ng makikinang na ilaw na iyon at sa likod ng mga ngiting hindi nawawala kahit humihingal, may mga totoong tao na nagbabayad ng napakalaking pisikal at emosyonal na presyo. At iyan mismo ang bubusiin natin na yon kasi kung napanood mo na yung mga reaction online, particular na yung sa YouTube channel na Zuhu. Oo, yung tungkol sa Bini Chapter 2 Here With You docuseries? Tama, kung napanood mo iyon, alam mo na sigurong may mas malalim na kwento sa likod ng tagumpay ng P-pop group na Bini. Kaya ang mission natin sa deep dive na ito ay tanggalin pang samantala yung kanilang idol status, kumbaga. Sisilipin natin yung tunay na buhay sa likod ng perpektong imaheng iyon. Aalamin natin yung personal na pinagdaanan nila, mula sa mga simpleng pinagmulan hanggang sa tinatawag nilang pangarap na global domination. At higit sa lahat, hihimayin natin kung paano ba talaga nila hinaharap ang matinding pisikal at mental na pagsubok, hindi lang bilang magkakatrabaho, kundi bilang isang pamilya. Para malagay natin sa tamang konteksto ang lahat, isipin mo yung bigat ng sitwasyon nila sa docuseries na ito. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang 3-day Thanksgiving concert. At hindi biro ang 3 magkakasunod na araw ng pagtatanghal, di ba? Grabe, ubos lakas yun eh. Sobra. At sa mga sandaling iyon, pumasok na sila sa radar ng buong mundo. Naging top global artist pa nga sila sa isang malaking music streaming platform. Napakabilis ng pag-angat, nakakabigla, at ang laki ng atensyon na biglang nakatutok sa kanila. Yung mabilis na pag-angat na yan, dyan ako pinaka-interesado. Kasi bago pa man sila naging Bini na tinitingala ngayon, saan ba talaga sila nagmula? Makikita mo kung gaano ka-grounded yung ilan sa kanila. Oo nga. Mula sa mga lokal na probinsya, biglang sikat globally. Meron pa ngang tumawag sa sarili niya na OG Province Girlie mula sa Bohol. Ay oo, napanood ko yan. Diba? At kapag tiningnan mo yung pamilya ni Maloy sa Batangas, meron silang nakakatuwang tradisyon na fancy pajamas contest. Napakasimpleng bagay, pero makikita mo talaga kung gaano kasimple at kasaya yung ugat nila bago pa man dumating yung kasikatan. At yung mga simpleng detalyeng iyon ang nagpapaliwanag kung bakit nananatili silang mapagkumbaba ngayon. Kasi kapag galing ka sa isang tahanan na nagpapahalaga sa mga simpleng kaligayahan, magkakaroon ka ng matibay na angklay. Totoo, napakahalaga rin ng emosyonal na suporta na nanggagaling sa mga pamilyang ito. Isipin mo yung kwento ng isang single mother na nagtrabaho ng napakatindi para lang masuportahan ang anak niya. At ngayon, lubos na nagpapasalamat sa Diyos na natupad na ang pangarap ng bata. Nariyan din yung isang kuya na naiyak sa sobrang pride habang pinapanood ang kapatid niyang magtanghal. Grabe, nakaka-goosebumps yung ganyan. Niisip mo ba kung gaano kabigat at kasaya yung dinadala nila tuwing sumasampa sila sa entablado? Hindi lang nila dala yung pangarap nila, dala rin nila yung sakritisyo ng pamilya nila. Eksakto. Dala nila yung buong angkan nila sa bawat sayaw at kanta. Pero paano kung medyo iba ang naging karanasan mo noong bata ka? Gusto kong ibaling ang pansin mo sa kwento ni Mika. Yung palipat-lipat sila? Oo, hindi siya lumaki sa iisang lugar lang na may nakasanayang komunidad, palitat-lipat sila ng tirahan noong bata pa siya. Mula Cebu, lumipat ng Laguna, tapos Silang, tapos Quezon City, hanggang sa San Juan. Ang dami noon, ha? Di ba? Ang naging epekto nito sa kanya, wala siyang nakilalang permanenteng childhood friends. At kung iisipin mo, parang siyang isang halamang laging bilubunot mula sa lupa. Magandang analohiya yan, ah. Kasi kapag ang isang tanim ay palaging inililipat sa ibang paso o sa ibang bakuran, napakahirap para doon na magkaroon ng malalim at matibay na ugat. Kaya tatanungin kita ngayon, paano nakakaapekto ang ganitong kawalan ng childhood foundation sa pag-asam ng isang tao ng tagumpay ngayon? Napakagandang punto niyan. Kasi sa karaniwang sitwasyon, kapag palipat-lipat ka, mahirap talagang mag-ugat at madali kang matangay ng agos. Lalo na sa isang magulong industriya tulad ng entertainment, di ba? Oo, madaling mawala sa sarili. Pero anong nangyari sa kaso ni Mika?
Ang grupong Bini mismo ang naging childhood at permanenteng lupa niya. Doon siya lumaki, nag-mature, at natagbuan yung stability na wala sa kanya dahil sa pagpapalipat-lipat nila ng tirahan. Wow. So yung grupo mismo yung naging paso niya. Oo, ang maganda pa rito, dahil magkakaiba sila ng pinagmulan, may galing Bohol, may lumaki sa Batangas, may palipat-lipat tulad ni Mika, nagdadala sila ng iba't ibang pananaw sa buhay na nagkukumpleto sa isa't isa. Parang puzzle pieces na nag-fit perfectly. Tama, ang pagkakaibang ito ang nagbibigay sa kanila ng lalim at pagpapakumbaba. At dahil natagpuan nila ang pundasyon sa isa't isa, nakakabuo sila ng isang napakatinding drive para abutin ang global domination na yan. Imbes na lugar ang ituring niyang tahanan, ang naging tahanan niya ay ang mismong mga tao sa paligid niya. Napakaganda nun. Pero alam naman natin na ang pag-abot sa pangarap na yan ay hindi puro saya lang. May kaakibat itong napakabigat na sakripisyo, di ba? Sobrang bigat, minsan nga mapapaisip ka kung paano nila kinakaya. Kasi dahil sa sobrang ambisyon at pagmamahal nila sa kanilang mga fans, ang mga blooms, handa nilang isugal kahit ang sarili nilang kalusugan. At dito natin makikita yung nakakagulat at medyo madilim na realidad sa likod ng entablado. Diyan talaga lumalabas ang pinakamabigat na kontraste sa buhay ng isang idolo, yung agwat sa pagitan ng nakikita ng publiko at ng nararamdaman ng performer. Totoong-totoo yan. Kasi sa stage, nakita mo naman para mga Barbie fairy sila, di ba? Nakakaaliw yung mga makukulay na outfits, perpekto ang makeup, nakasmile mula umpisa hanggang dulo. Kahit pawis na, parang napakadali lang ng lahat. Pero sa backstage, kapag namatay na ang mga ilaw at nakatalikod na sila sa mga manunood, lumalabas ang labis na pagod, init at matinding sakit. Tingnan mo na lang ang sitwasyon ni Aya nung nagpa-form sila sa Baguio. Grabe yung nangyari doon, nakaka-stress panoorin. Dinala siya sa ER dahil sa injury sa tuhod. At ang nakakadurog ng puso doon, kung mapapansin mo, umiyak siya hindi lang dahil masakit ang tuhod niya. Umiyak siya dahil hindi siya makapag-perform. Nakukonsensya siya. Kailangan niyang panoorin ang mga kasama niyang nagpapakahirat mula sa malayo. At bandang huli pinayagan nang siyang maglakad ng dahan-dahan sa stage para lang makasama niya ang grupo at ang mga fans. Grabe yung dedikasyon. At hindi lang siya ang dumaan sa ganyang pisikal na kalbaryo. Nariyan din ang nangyari kay Joanna na nagtamo ng matinding vertigo sa kalagitnaan ng trabaho. Uy, ang lala ng vertigo. Paano ka sasayaw nun? Isipin mo yun, umiikot ang paningin mo, nawawala ka sa balanse, nasusuka ka, pero nasa gitna ka ng entablado na may napakalakas na ilaw at libu-libong tao ang nakatingin sa'yo. Hindi ko ma-imagine yung hirap. Kailangan mong tapusin ng performance ng hindi nagpapahalata at nang nakangiti pa. At nagawa niya yun. Pero pag-exit niya sa stage, pagkawala niya sa paningin ng mga tao, agad siyang inalalayan at kinailangan ng matinding pahinga. Parang nag-collapse na siya backstage. Oo, hindi na siya makatayo ng mag-isa. Ubus na ubus ang lakas niya. Alam mo, habang tinitignan ko silang sumasayo na parang walang nararamdamang sakit, naiisip ko tuloy yung mga bebe na lumalangoy sa lawa. Bebe? Panong bebe? Siguro nakakita ka na ng ganun, di ba? Sa ibabaw ng tubig, napakakalmado, napakaganda tingnan. Dahan-dahan lang dumudulas sa tubig, parang effortless. Pero kung sisilipin mo at sisilipin yung ilalim ng tubig, makikita mo yung mga paa nilang nagkukumahog at halos magkandalungpo na sa kakamadyak para lang manatiling nakalutang. Oo, gets ko. Yung nagmamadaling pumadyak sa ilalim pero chill lang sa ibabaw? Ganon-ganon yung sitwasyon nila. Kaya mapapahisip ka talaga, bakit ba ganito? Bakit sa kultura ng entertainment, tinatanggap natin ng buong-buo ang the show must go on mentality? Kasi parang naging standard na siya eh. Oo nga, kahit na nangangalib na ang pisikal na kalusugan ng mga performers, kahit maputulan na ng litid o mahimatay na sa hilo, bakit parang bawal silang magpahinga o huminto? Kung susuriin natin ng psychology sa likod niyan, parehong mula sa pananaw ng mga idolo at ng industriya, may dalawang malakas na puwersang nagbabanggaan. Ano yung mga yun? Una, nandoon yung mismong willpower ng mga performers na itinutulak ng kanilang konsensya at pasasalamat.
Ayaw nilang mabigo ang mga fans na nagbayad ng mahal, naghintay ng ilang oras, at sumusuporta sa kanilang ng walang sawa. So yung pagmamahal nila sa Blooms ang nagiging esulina nila. Tama. Kaya kahit ubos na ang pisikal na katawan nila, humuhugot sila ng lakas mula sa emosyon. Pangalawa, nandoon yung ironya na itinuturing natin ang mga idolo na parang mga perpektong makina na hindi napapagod. Oo nga, inaasahan nating nasa 100% sila sa lahat ng oras. Nakakalimutan ng industriya at aminin man natin o hindi, pati ng mga manunood, na tao lang din sila, naaapektuhan ng labis na init, pagod at sakit ng katawan. Kaya ang mentalidad na the show must go on ay isang napakabigat at mapanganib na pamantayan. Ang bigat nun kapag inisip mo ng malaliman. Itinuturing silang makina pero katawang tao ang gamit nila. At katawang tao lang ang puhunan nila. At mental na capacity din ng puhunan nila. Oo nga eh. Kaya paano nga ba nila kinakaya ang lahat ng ito nang hindi nasisiraan ng bait? Mula sa usapin ng pisikal na pagod, paano naman nila hinaharap ang mental at emosyonal na bigat ng kasikatan? Kasi hindi lang naman pagsayaw at pagkanta nakakapagod. Kasama na dyan yung walang tigil na atensyon, di ba? At yung panghuhusga ng ibang gao, pati na yung mga bashers na naggalat sa internet. Ang nakakabilib na sagot ala rito ay ang nabuo nilang pamilya. At hindi lang itong 8 membro ng BINI ang tinutukoy ko, kundi kasama pati ang buong team at management nila sa likod ng kamera. Napakahalaga ng aspetong iyan dahil sa tuwing lumalaki ang pangalan mo at sa tuwing papalapit ka sa tinatawag nilang global domination, mas nagiging malaki rin ang target sa likod mo. Mas maraming isyong ibabato sa iyo. Eksakto. At ang pinakamagandang halimbawa nito ay yung issue nila sa airport na naging viral kamakailan. Ay nako, ang daming sinabi ng mga tao tungkol dyan. Napakasimpleng bagay lang naman kasi. Nagsuot sila ng face masks, shades, at naging balot na balot sila ng mga sombrero at jacket pagdating sa airport. Ginawa nila ito para sa kalusugan nila, para iwas sakit dahil patuloy ang mga shows, para sa kaligtasan, at para na rin sa konting privacy. Lalo na't pagod sila sa biyahe. Oo, pero anong nangyari? Inulan sila ng hate comments. Inisip ng iba na lumalaki na ang ulo nila, nagiinarte o nag-aastang Hollywood stars? Parang bawal silang mapagod at magmask? Ngayon, teka lang, maglalaro muna ako ng devil's advocate. Medyo mapapaisip ka rin talaga eh. Kung katanungin mo yung ibang tao sa labas, baka sabihin nila, sikat kayo eh, public figure kayo, kaya nga kayo binabayaran ng malaki. Yung madalas nilang linyahan, di ba? Oo, sasabihin ng iba, hindi ba't nung pinasok nyo yung pag-aartista, kasama na talaga sa kontrata yung pagkawala ng privacy nyo. Parang pinili nyo yan, kaya lunukin nyo na lang yung atensyon kahit nasa airport kayo. Paano mo sasagutin yung ganyang pananaw? Marami talaga ang may ganyang pananaw na kapag sikat ka, pag-aari ka na ng publiko ng 24 na oras bawat araw. Pero kailangan nating linawin kung ano ang makatarungan at kung ano ang paglapastangan sa limitasyon ng isang tao. Oo, boundaries. May boundaries dapat. Kahit gaano ka pakasikat at kahit gaano kalaki ang kinikita mo, may limitasyon pa rin ang kayang tanggapin ng utak at katawan mo mula sa walang humpay na atensyon. Ang pagbabantay sa kanilang kalusugan at ang paghiling mang konting personal na espasyo sa airport ay hindi pagiging maarte. Isa itong pangunahing karapatang pantao. At hindi naman stage ang airport, di ba? Tama, ang airport ay isang lugar ng transisyon at biyahe, hindi isang stage performance. Hindi ibig sabihin na idolo ka, bawal ka nang mapagod, magmukhang haggard o umiwas sa kamera para lang makahinga ng maluwag. At dyan pumasok yung nakakabilib na solusyon ng team nila na talagang napangiti ako. Kasi imbes na maggalit sa mga basher sa internet o maglabas ng boring at mahabang PR statement para magpaliwanag, at nagpakita sila ng pagkakaisa sa pinakamalikhain na paraan. Yung gumante sila in a fun way? Oo. Nag-full force ang buong management. Ginawa nila ang isang mastermind move na hindi inaasahan ng sino man. Lahat sila, pati ang mga staff, ang mga handlers, buong entourage ay nagsuot ng mga makapal na jackets, joggers, face masks at shades nang pumunta sila ulit sa airport. Ang galing nung naisip nila yon.
Sa halip na magpaapekto sa negatibong enerhiya, ginawa nilang isang masayang karanasan at isang malaking inside joke ang isang issue ng pambabash. Nung nakita ko iyon, alam mo kung ano yung pumasok sa isip ko? Ano yon? Parang silang bumuo ng isang shield wall mula doon sa mga lumang digmaan na napapanood natin sa mga pelikula. Yung dikit-dikit yung mga sundalo? Oo, 'di ba imbes na isa lang yung nakatayo sa unahan tapos siya yung sumasalo ng lahat ng palaso ng kalaban. Ang ginagawa ng buong hukbo, tatabi sila sa isa't isa, magdidikit-dikit at itataas ng sabay-sabay yung mga kalasag nila para protektahan ang buong grupo. Wala nang makakapasok. Yung pisikal na presensya at suporta ng buong team, yung mismong naging depensa nila. Eksakto. At hindi na nila kailangang pang sumagot ng masama. Napakaakma ng shield wall na analohiya mo. Kung susuriin natin kung bakit naging epektibong ang hakbang na ito, babalik tayo sa kung paano gumagana ang isip ng mga bashers or trolls sa internet. Ano ba ang fuel nila? Ang makitang naaapektuhan, napipikon o nasasaktan ng kanilang target. Kapag nakita nilang umiiyak ka sa social media o nag-type ka ng mahabang paragraph para ipagtanggol ang sarili mo, pakiramdam nila ay nanalo sila. Nabigyan mo sila ng kapangyarihan. Pinakain mo yung trolls kumbaga. Pero ano ang ginawa ng team ng Bini? Gumamit sila ng katatawanan at nakakagulat na pagkakaisa. Ito ay isang napakalusog at matalinong coping mechanism. Binura nila ang kapangyarihan ng bashers dahil ipinakita nilang hindi sila natitinag. Sa halip na maging isang trauma, ginawa pa nilang bonding moment ang sitwasyon. Ang pag-unlad nilang ito bilang isang buong pamilya kung saan handang magmukhang katawa-tawa ang management para lang protektahan ang mga alaga nila, ang tunay na sikreto kung bakit nila nakakayang harapin ng matinding pressure ng kanilang ambisyon. Talagang comrades na sila sa isang bangka tulad ng nabangkit ng isa sa kanila sa docu-series. May isang napakalakas na sentimento silang ibinahagi na hindi ko makalimutan kasi napakatotoo nito. Alin doon? Yung tukol sa bahay. Oo. Dati raw, bago pa naging ganito katibay ang samahan nila, ayaw na ayaw nilang umuwi sa isang empty house pagkatapos ng mga ganap nila. Isipin mo yun, galing ka sa isang stadium na may libu-libong taong sumisigaw ng pangalan mo, tapos pag uwi mo, nakakabingi yung katahimikan ng isang bakanting kwarto. Nakakabaliw yung ganyang shift ng emosyon. Dumaan sila sa matinding anxiety at takot dahil dyan pero tahimik lang nila itong pinagdadaanan mag-isa noon. Pero ngayon, dahil magkakasama sila sa bawat hakbang, hindi na sila umuuwi sa isang bakanting bahay. Pareho na sila nung nararamdaman, pareho sila ng pinagdadaanan. Sa bawat concert, sa bawat ensayo, at sa bawat issue sa airport, alam nilang may sasalo sa kanila kapag nadapa sila. At iyon ang nagbibigay ng kakaibang lalim at bigat sa kanilang tagumpay. Kasi madaling purihin ang Bini dahil sa magaganda nilang kanta at sabay-sabay na sayaw Oo, lalo na yung visuals nila. Pero kapag sinuri mong mabuti, hindi lang ito tungkol sa talento sa performing arts. Tungkol ito sa napakahihap na pagbuo ng isang komunidad at sistema ng suporta na kayang saluhin ng anumang batong ibato sa kanila. Sila ang naging tahanan ng isa't isa sa isang industriya na pilit silang tinatrato bilang mga produkto. Kaya kung ibubuod natin ang mga napag-usapan natin, ang kwento ng Bini na nakita natin mula sa kanilang docu-series ay hindi lang basta kwento ng isang P-pop group na sumikat at nag-viral. Ito ay kwento ng kahalagahan ng pagiging tao sa likod ng anumang propesyon na pinili mo. Kahit na anong tagumpay ang abutin mo sa buhay? Oo, nagmumula ka man sa Bohol na OG Province Girly o sa Batangas na may pajamas contest o palipat-lipat man ng bahay noong bata ka na walang permanenteng kaibigan, lahat tayo ay nangangailangan ng matinding suporta. Kailangan mo ng pamilyang pinili mo, yung team mo, yung mga kaibigan mo, para malagpasan ang mga sakit sa tuhod, ang nakakahilong vertigo, ang init ng entablado, at ang malulupit na salita ng ibang tao. At habang hinahayaan nating tumimo sa isipan mo ang mga katotohanan ito na natuklasan natin sa likod ng entablado, nais kong mag-iwan ng isang mapanuring katanungan para sa iyo bilang isang tagapakinig at consumer ng media. Ano yun? Ngayon, alam mo na ang tindi ng sakripisyo, pagod, at pisikal na sakit na itinatago nila sa likod ng mga perfectong ngiti nila sa entablado, at paano magbabago ang paraan ng pagtingin at pagkonsumo mo sa entertainment mula ngayon?
Sa tuwing humihingi ka ng walang mintis at perpektong palabas mula sa iyong mga idolo at marahil ay nagagalit ka kapag nakita mo silang nagkamali o napagod, ikaw ba ay hindi sinasadyang nagiging bahagi ng mismong sistemang nagpapabigat sa kanilang pisikal at mental na kalagayan? Wow! Isang mabigat pero napakahalagang tanong na dapat mong pagnilayan sa susunod na manonood ka ng concert o magbabasa ng balita tungkol sa kanila. Kailangan talaga nating mag-isip-isip. Sa huli, baka panahon na para basagin natin sa sarili nating isipan ang inaasahan nating perpeksyon dahil hindi sila mga makina na nakaprogram para walang kapaguran. Sila'y mga totoong tao na patuloy na nagsisikap lumangoy at magpasaya. Gaano man kabigat ang agos ng tubig sa ilalim. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa muli. Imagine this, ilang araw na lang bago yung pinakamalaking concert ng buhay mo. Naka-standby ka na backstage, tapos naririnig mo na yung sigawan ng libo-libong tao sa labas. At sa mismong sandaling iyon, nakatanggap ka ng balita na stroke ang tatay mo. Grabe, ang bigat niyan. Sobra. Pero the show must go on, di ba? Kailangan mong lumabas, ngumiti sa mga kamera, tapos sumayaw na parang walang nangyayaring masama sa mundo mo. Ganyan ang eksaktong sitwasyong hinarap ni Colette. At ito yung klaseng realidad na madalas hindi natin nakikita sa mga pop stars. Totoo. Kasi nakikita lang natin yung nakakasilaw na ilaw, yung perfect na choreography, pero hindi yung bigat ng katotohanan sa likod ng entablado. Exactly. At iyan mismo ang nagpapaganda sa usapan natin ngayon. Kaya sa malalim na pagsusuring ito, direktang kinakausap kita, ikom na nakikinig ngayon, na baka, familiar na sa mga kantang naririnig mo sa radyo, o baka naman nagtataka kung bakit biglang naging global phenomenon ang grupong ito. Kasi bilang mga manunood, nakondisyon tayo na isipin ang tagumpay ng isang sikat na group ay parang makina, di ba? Malinis, sunod-sunod, walang mintes. Right. Pero kapag sinuri natin ang mga mekanismo sa likod ng pandaigdigang kasikatan, makikita natin na ang daan patungo sa itaas ay magulo, puno ng friksyon, at ang misyon natin ngayon ay himayin ang evolusyon ng BINI mula sa pagiging mga lokal na bituin patungo sa pagiging isang pandaigdigang puwersa sa musika. At gagamitin natin bilang lente yung mga detalye at reaksyon mula sa ikatlong kabanata ng kanilang documentary series, yung Chapter 3 hanggang dulo. Yes, at hindi lang ito ang usapin ng kung ano ang kinanta nila. Alamin natin ang paano at bakit sa likod ng estratehiya nila. Paano gumagana ang pagbasag sa international music market? Paano minamanage ng isang high-performance team ang matinding emotional stress? At paano na i-translate lahat ng global experience na ito pabalik sa mga lokal na fans nila, yung mga tinatawag nilang blooms? Kaya kahit hindi ka hardcore fan ng pop music, ang kwento ng BINI ay isang tunay na masterclass. Masterclass ito sa pamamahala ng mabilisang tagumpay, pag-navigate sa matinding presyon, at ang pinakamahirap sa lahat, ang pananatiling totoo sa iyong orihinal na pagkakakilanlan. Lalo na habang sinusubukan mong makipagsabayan sa buong mundo. Okay, imahin natin ito. Magsimula tayo sa estratehiya nila sa pagpasok sa international market. Dahil ang pagtalon mula sa pagpe-perform sa mga lokal na mall shows papunta sa Los Angeles ay hindi lang basta swerte, isa itong kalkuladong galaw. Totoo yan. Ang pinakamalinaw na manifestasyon nito ay yung pagiging kauna-unahang Pilipinong pop act na nagtanghal sa KCON sa Los Angeles. Wait, para sa mga nakikinig na hindi pamilyar, ano ba yung KCON? Right. Ang KCON ay isang higanting convention at music festival na nakasentro sa Korean pop culture. So, bakit napakatalino ng move na ito mula sa management nila? Let's look at the mechanics of the day ticket. Okay, paano nagwo-work yung day ticket na yan? Kapag pumunta ka sa KCON, hindi ka bumibili ng ticket para lang sa isang particular na artist. Bumibili ka ng access sa buong event para sa buong araw. Meaning, yung mga tao ron na pumunta para sa malalaking K-pop idols, andun na rin lang sila, nagpapalipas ng oras, tapos Tapos bigla nilang mapapanood ang BINI. exactly.
Sa marketing, tinatawag itong cross-pollination ng audience. Cross-pollination. I like that term. 'Di ba? Kasi ang mga festival goers, actively na naghahanap sila ng bagong dopamine hit o bagong matutuklasan. Dahil bumili sila ng day ticket, bukas ang isip nilang manood ng mga acts na hindi pa nila kilala. Makes sense. So ang Bini, inilagay sila sa isang posisyon kung saan makakakuha sila ng massive exposure mula sa isang audience na sanay ng gumastos at sumuporta sa idol culture, kahit hindi pa nila pamilyar ang P-pop. Yes! Isa itong napakagandang paraan para ma-convert ang mga passive viewers na maging active fans. Ang nakakapukaw ng atensyon dito ay hindi nila kinilagang magpanggap. Kasi, historically speaking, as a listener, baka mapapaisip ka kapag ang isang Asian act sumubok pumasok sa US market. Ang madalas na ginagawa ay ina-Americanize nila yung sarili nila, di ba? Oo, kumukuha sila ng Western PR team, binabago yung tunog para maging mas digestible sa mga Amerikano. Right. Pero ang Bini, nag-perform sila sa KCON, pumasok sa Wishbus USA, at nag-record pa ng Cherry on Top kasama ang mga Amerikanong producers. Bakit hindi nila tinry maging Kano at all? At dyan papasok ang pinaka-fascinating na aspeto ng paglago nila. Ang sagot dyan ay market differentiation. Sa isang industriya na oversaturated na ng parehong tunog at perfectong aesthetic, yung pagkopya sa uso ay isang suicide mission. Parang magbe-blend in ka lang at mawawala. Exactly. Ayon sa source natin, sinabi mismo ng mga Amerikanong producer na ang recording ng Bini ang isa sa pinakamadaling vocal sessions na naranasan nila. Wait, ano ba talaga ang ibig sabihin ng madaling vocal session sa mundo ng music production? Parang mabilis lang natapos? Hindi lang sa oras, sa technical na aspeto, ibig sabihin nito, hindi kinailangan ng mga producers na i-over-engineer ang boses nila, walang matinding auto-tune correction na kailangan, tapos kaya nilang mag-blend o mag-harmonize ng natural. Wow! Ipinapakita nito na mayroon talaga silang matibay na pundasyon ng raw talent. Oo, hindi sila nakipagkompetensya sa pamamagitan ng paggawa ng mas malaking production. Nakipagkompetensya sila gamit ng likas na galing. At bukod sa boses, dala-dala nila yung Filipino kindness at yung Pinoy humor nila. Yung pagiging magalang nila sa studio, yung pagiging makulit nila sa interviews, hindi script yun eh. Hindi talaga. Yan ang kanilang totoong pagkatao. Alam mo, as a listener, you're probably familiar with the transfer student trope sa mga pelikula, right? Ah, yes. Yung bagong pasok sa school? Oo, yung tipong may bagong estudyante sa isang sikat na international school, tapos susubukan niyang baguhin ang pananamit niya, gagayahin yung slang ng mga sikat na bata, just to fit in. Para maging in-crowd. Exactly. Pero madalas, nakakaramdam yung mga tao kung peke ka eh. Ang ginawa ng Bini, sila yung transfer student na pumasok sa cafeteria na dala yung sarili nilang baon, nagsasalita ng sarili nilang lingwahe, at hindi nag-apologize para rito. Ang ganda ng analogy na yan. Nakita ng international audience na authentic sila, kaya naging cool sila. At ang pagiging authentic na yun ang nagdala sa kanila sa mga parangal na hindi natin inaasahan. Oo nga, tulad nung nominasyon nila sa 2025 K-World Dream Awards bilang Girl Group Popularity Award. Na isang napakalaking bagay dahil madalas, exclusive lang ito para sa mga Korean acts. Tumanggap din sila ng parangal mula sa Billboard Korea at Billboard Philippines. Pinatunayan nila na ang diversity, kapag iniharap mo ng may kumpiyansa at walang pagpapanggap, ay may napakalaking premium sa global market. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Dahil dito na tayo papasok sa isang mabigat na transition. Logically, kung dadalhin mo yung buong pagka-Pilipino mo, yung buong totoong sarili mo sa isang malaki at banyagang entablado, hindi ba napakahirap nun? Sobrang hirap kasi wala kang stage persona na pwedeng pagtaguan. Ikaw na ikaw yun nun eh. Kaya mula sa nakakasilaw na ilaw ng LA, ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng kamera? Kasi ang pandaigdigang pagkilala based sa dokumentaryo ay may napakalaking kapalit na physical at mental na pagod. Naging napakalinaw niyan sa Chapter 3. Ikinuwento sa docu na habang nasa LA sila, naranasan nila ang matinding sakripisyo. Isipin mo,
Sa Pilipinas, hindi sila pwedeng maglakad sa mall na hindi pinagkakaguluhan, di ba? Oo, instant mob yun. Pero doon sa LA, naglalakad sila ng milya-milya sa kalsada. Inilarawan ito sa docu bilang isang humbling experience dahil pakiramdam daw nila, bumalik sila sa day one. Sila ulit yung mga nangangarap na naglalakad sa initan para lang may maabot. At idagdag mo pa dyan yung matinding jet lag, yung paglipat-lipat ng time zones, tapos yung pangungulila sa pamilya, nakakapagod yun. Tapos, nabanggit sa mga detalye natin na hindi lang ito simpleng pagod eh. Pinag-uusapan natin dito ang seryosong pagbagsak ng katawan. Ay, totoo yan. Si Joanna na ospital dahil sa infection. Kaya hindi siya nakasama sa mga unang media runs nila doon. Tapos yung balita rin na kinailangang bumaba ni Gwen at Maloy mula sa stage sa ibang tours dahil nahihilo at bumabagsak na yung katawan sa sobrang sama ng pakiramdam. Nakakatakot isipin. At yung pinakamabigat na nabanggit ko kanina sa intro, yung tatay ni Colette na na-stroke ilang araw bago ang grand concert sa Araneta. As a listener, mapapaisip ka talaga, paano nakakaya ng isang tao na ibigay ang 100% nila habang may gumugunaw sa personal nilang mundo? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, hindi lang ito usapin ng talento kundi ng resilience. Hindi ito pwedeng solusyonan ng simpleng mind over matter lang. May ginagawa silang mekanismo para makasurvive. Oo, yung ibinahagi nila sa dokumentaryo na tinatawag nilang DMC o Deep Meaningful Conversations? Yes, at nangyayari daw ito tuwing 3:00 ng madaling araw. Wait, paano ba nagwo-work itong DMC na ito? Kasi iniisip ko, hindi ba mas kailangan nilang matulog ng 3:00 ng madaling araw kaysa mag-usap? Rationally, oo, kailangan nila ng tulog. Pero psychologically, ang DMC ay nag-a-act bilang isang napakahalagang emotional debriefing tulad ng ginagawa ng mga elite military units o top corporate teams pagkatapos ng isang matinding misyon. Kailangan nilang ilabas ang cognitive at emotional load ng buong araw. So nag-uusap sila, ibinabahagi yung mga personal nilang takot. Oo, umiiyak, kumukonekta sa kanilang pananampalataya at sa isa't isa. Hindi ito simpleng chismisan lang. Ito ay isang structured psychological anchoring. Inaalala nila kung bakit nila ginagawa ito, kaya mas nagiging matibay yung tinatawag nilang sisterhood. That is fascinating. So yung DMC, ito yung pumipigil sa kanila para hindi sila tuluyang sumabog sa harap ng kamera? Isa siyang safe space? Exactly. At makikita rin natin sa source natin na bukod sa pag-usap nilang magkakapatid, humihingi rin sila ng professional na suporta para sa mental health. Na isang napakabandang mensahe rito. Ipinapakita nila na hindi kahinaan ang pag-amin na hindi mo na kaya at kailangan mo ng profesional na tulong. Totoo. Kasi ang presyon na nakapatong sa balikat ng 8 batang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi sapat yung simpleng laban lang na mentality. Right. At ang lahat ng pressure na ito, ang lahat ng karanasan nila sa LA, sa Canada, sa buong mundo, hindi lang nagtapos dun. Dahil habang umaani sila ng karanasan sa labas, hindi nila kinalimutan ang Pilipinas. Dito papasok yung epekto ng kanilang paglalakbay sa mismong industriya natin. Sila nang napakalayo para kumuha ng bagong karanasan, pero yung puwersa ng pagbabalik nila sa Araneta ay nagdala ng world-class na produksyon para mismo sa mga lokal na Pilipino. Makikita natin ang direktang ebidensya nito sa ebolusyon ng concerts nila. Inilarawan sa docu yung naging progression. Nagsimula sila sa Beanieverse, sa New Frontier Theater. Na inilarawan nila bilang isang simpleng party lang, di ba? Oo, masaya pero simple. Tapos mula roon, biglang nag-scale up ito sa Grand Beanieverse sa higanteng Araneta Coliseum. At hindi lang ito basta paglipat sa mas malaking venue. Ang Araneta Concert ay idisenyo bilang isang malawakang experience na may 360-degree stage. Ngayon, as a listener, baka isipin mo, okay, 360-degree stage, anong malaking deal doon? Mas maraming tao lang ang nakapaligid. Pero sa aspeto ng live performance mechanics, napakahirap niyan, tama ba? Sobrang hirap. Let's break down the mechanics. Sa isang normal na proscenium stage tulad sa New Frontier Theater, may malinaw na front and back. Ang mga artist nakaharap lang sa isang direksyon, doon nakatutok ang mga ilaw.
So, kapag pagod ka na, pwede kang umatras ng kaunti at hindi ka masyadang mapapansin. Exactly. Ang muscle memory ng 8 miyembro ay nakaprograma sa ganyang setup. Pero sa isang 360-degree stage, walang dead space. Saan ka man humarap, may libu-libong taong nakikita sa'yo. Oo, kapag nakaharap ka sa north, nakatalikod ka sa south. Ibig sabihin, kinailangan nilang i-choreograph ang halos lahat ng kanta nila para patuloy silang umikot. Walang audience segment na pwedeng makaramdam na naiiwan sila. At alam mo kung ano ang pinakamabaliw na part doon based sa natutunan natin? Meron lamang silang 2 linggo para paghandaan ito. 2 linggo. Grabe yung pressure nun. 'Di ba? 2 linggo para i-unlearn ang taon ng muscle memory at i-reprogram ang spatial awareness ng 8 taong yun na hindi nagbabanggaan sa entablado. Diyan naging crucial ang professional na paggabay ni Coach Mickey. Siya ang tumulong na i-navigate ang matinding technical challenge na ito. Ipinapakita nito na ang tagumpay ng Bini sa Araneta, hindi lang dahil sumikat sila, ito ay dahil mayroon silang matinding work ethic na handang sumubok ng mga technical impossibilities. Makatarungan bang sabihin na hindi nila iniiwan ang lokal na kultura kundi ina-upgrade lang nila ang paraan ng pagpapahayag nito? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan Paano ba nakakaapekto ito sa mismong mga fans nila? Yun nga ang nagustuhan ko sa bahaging ito ng dokumentaryo, yung pagtalakay kung bakit nila pinipilit itawid ang sarili nila sa ganitong hirap. Para saan ba ang lahat ng ito? Ayon sa ating source, nakita niya mismo na ang emosyonal na epekto ng Bini sa mga fans ay hindi biro. Oo, may binanggit na partikular na sandali, yung presensya, ang isang kaway o ang isang ngiti lamang mula sa entablado ay napakalaki na ng kahulugan sa isang fan. Ikinuwento sa docu na may mga tagahanga na nagsabing literal na nailigtas sila ng musika ng Bini, na nagpaalala sa kanila na ang buhay ay hindi isang karera. Life is not a race. Pwede pa silang mangarap muli. Isipin mo yon, sa isang kultura kung saan laging nagmamadali ang lahat at puno ng pressure ang social media, iyon ay isang napakalalim na psychological relief para sa mga kabataan. Kaya sa paggawa lang ng tama ng trabaho nila, sa gitna ng matinding pagod at mga personal na issue, meron pala silang hinihila pataas mula sa depresyon o kalungkutan. The emotional return on investment is massive. At ito siguro ang dahilan kung bakit napaka-relevant nung payo na natanggap nila mula sa sikat na Indonesian global artist na si Agnes Mo. Ah, yes. Gustong-gusto ko yung segment na iyon. Ano nga ulit yung eksaktong payo niya? Sinabi ni Agnes Mo sa kanila na ang pagtatagal sa industriya ay hindi lang tungkol sa talento. Kasi sa level ng kasikatan nila ngayon, basic requirement na lang ang talento. Ang nagpapahiwalay sa mga nagtatagal at sa mga nawawala ay ang pagiging magandang mag-aaral. Yung willingness to learn? Oo, sinabi niya na kailangan ng pagkakaroon ng magandang ugali, ang pagiging bukas sa pagwawasto, ang intentional na pagtatanggal ng mga toxic na tao sa circle mo, at ang paninindigan bilang isang artista. Skill will outdo talent. Yan ang laging sinasabi kapag pinag-uusapan ng longevity, 'di ba? Napakadaling lunukin ng industriya ang mga taong magagaling lang. Totoo. Pero kung magaling ka, tapos at the same time ay nananatili kang grounded, may respeto ka sa oras ng iba, at iniiwasan mo yung mga taong hihila sa kultura ninyo pababa, yun ang formula para hindi ka basta-basta mapalitan. At ipinakita ng Bini na posible palang maging world-class nang hindi nagiging diva at nang hindi nakakalimutan na Pilipino ka. Sila ang nagpatunay na ang limitasyon ng pandaigdigang pagkilala ay maaari ng basagin. Binubuksan nila ngayon ang mga pinto para sa mga susunod na henerasyon ng OPM artists. So ang pangkalahatang mensahe ng dokumentaryo at ng pagsusuri natin ngayon ay malinaw. Ang pandaigdigang entablado ay hindi isang lugar kung saan mo iiwan ang iyong pagkakakilanlan para lang matanggap. Ito ay isang lugar kung saan kailangan mong mas maging matapang na ipagmalaki kung sino ka. Upang maibigay natin ang isang maikling buod, naging patunay ang Bini na ang pagpunta sa global stage ay hindi nangangahulugang paglimot sa pinanggalingan. Balikan natin ang mga punto mula sa kakaibang diskarte sa labas gamit ang K-Con cross-pollination.
hanggang sa matinding personal na pagsubok na pilit nilang nilalampasan para sa mga fans, tulad ng hirap sa LA at mga isyung pangkalusugan. At ang evolution ng kanilang sining, yung boomerang effect ng pagdadala ng world-class 360-degree performance pabalik sa Araneta Coliseum. Ang 8 babaeng ito ay sumulat ng bagong playbook para sa Philippine entertainment. Hindi lang nila kinopya ang formula ng mundo, gumawa sila ng sarili nilang versyon. Kaya nagiging malalim ang koneksyon nila sa mga tao ay dahil nakikita ng publiko ang totoong pawis at luha sa likod ng bawat ngiti nila. Kaya paalala sa'yo na nakikinig, natutunan natin kay Agnes Mo na higit pa sa talento, ugali at paninindigan ang nagpapabago sa laro. Protektahan mo ang sariling kapayapaan at pagkatao mo. Sana nakita nyo na ang pag-abot sa pangarap ay hindi isang malinis na kwento. Puno ito ng sakripisyo. Kaya bago tayo maghiwalay, iwanan kita, ikaw na matamang nakikinig, ng isang huling tanong na maaari mong pagmunigan pagkatapos nito. Kung ang isang grupo ng 8 babae na may kanya-kanyang dinadalang mabigat na personal na problema ay nakuhang itawid ang sarili sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng pananatiling totoo sa kanilang sarili, ano naman kaya ang personal na Araneta o KCON stage sa buhay mo ang maaari mong pagtagumpayan ngayon gamit ang iyong sariling orihinalidad? Napakagandang tanong niyan para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuri nito. Patuloy lang na maging mausisa at hanggang sa susunod nating pagtuklas.